Alam niyo po ba kung bakit natin sinabi na bakit nga ba itong si LRY at Alputera ay talo na po sa isyong ito mga kababayan? Dahil nga kung matatandaan nyo, di ba ang laki na nga na nagastos ni LRY aka Small Boy dito po sa pamilya ni dating Pangulong Duterte sa grupo ng mga sumusuporta dito kay Digong dahil sa mga maisog rally, dahil sa mga pamumudmod ng pera allegedly ni Alputera doon po sa dahig mga kababayan para makumbinsi po yung mga taga-suporta ni Digong na suportahan pa rin etong pamilyang Duterte. So ngayon mga kababayan, dito po sa pagkakataong ito, talagang masasabi po natin na etong si LRY aka Small Boy at etong si Alputera ay lugi talaga malala. Ano po, dahil ang laki na nagastos nila para po suportahan etong mga Duterte na halos lahat ay itinaya na po nila mga kababayan para sa pagiging presidente sana nitong si Sara sa 2028. So ngayon, ang mga kaalyado mga kababayan ni Digong unti-unti na pong haharap sa mga pananagutan. At kung mapapansin po ninyo mga kababayan, meron po tayong nakitang balita na kung saan talagang ikakasakit ng puso ito ni LRY aka Small Boy at na ito pong si Alputera, dahil ayon po dito sa News 5, kapopost lamang po nito mga kababayan 50 minutes ago, sabi po dito updated, ito raw, pinapaaresto na ng ICC. Naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa ayon sa ilang mapapagkatiwalaang source ng News 5. Gayunman, nilinaw ng DOJ at DILG na wala pa silang natatanggap na impormasyon kaugnay nito. Dati nang pinangalanan ng ICC si Senator Bato de la Rosa bilang isa sa mga co-perpetrator o kasabwat sa madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato mga kababayan. At dati nang sabi pa dito at ng dating Pangulong Duterte na nakatulong nalinisin daw, nakakulong at nililitis sa The Hague, Netherlands mga kababayan. So ibig sabihin, ayon daw po dito sa News 5, ayon po sa kanila mapapagkatiwalaang source daw mga kababayan, naglabas na daw po ng arrest warrant ang International Criminal Court at ito daw po ay ipinadaan na sa Interpol mga kababayan para daw po matiklo na or hulihin na, or hanapin na, or habulin na, ito pong si Senator Bato de la Rosa. Sabi nga po sa kanilang quote-in-quote, ito basahin po natin Senator Bato pinapaaresto na matapos mag-issue ng arrest warrant ang ICC mga kababayan. So yan yung isang patunay mga kababayan na talagang malaki ang posibilidad na ito pong si Senator Bato de la Rosa ay sumunod kay dating Pangulong Duterte. Malaki ang posibilidad na ito pong si Bato mga kababayan ay maaresto din at madala sa dahig katulad po ng kanyang amo na si Digong. Kasi kung titingnan po talaga natin mga kababayan, hindi naman po ata gagawa ng fake news etong News 5. Nakakapagtaka lang dito, bakit yung DOJ at saka DILG wala pong inilalabas na balita patungkol po dito mga kababayan. Dapat nga kung tutuusin, sila po ang una. Sila ang una na maglalabas ng balita patungkol dito. Pero bakit nauunahan pa sila ng News 5 mga kababayan? Ano ba ang ginagawang trabaho nitong si Secretary John Vic Remulla? Diba? At saka ano ba ang ginagawang trabaho ng Secretary ng DOJ? Bakit ang bagal nyo humanap at kumuha ng impormasyon patungkol dito? Puro na lang ba lagi kayong papogi, pamidya, papreskon? Pero pagdating sa ganitong usapin, nauunahan pa kayo ng media kasi mga kababayan, ito kinumpirma mismo ng News 5 na galing po sa kanila mapapagkatiwalaang source na ito po talagang si Bato de la Rosa mga kababayan ay pinapaaresto na ng International Criminal Court matapos po lumabas ang arrest warrant po nito mga kababayan galing po sa ICC. At sinasabi rin dun sa isa nating nakita, wait nga lang, pakita ko sa inyo, yan. May nakita pa tayong isang balita na ipinadaan daw po sa Interpol yung arrest warrant mga kababayan laban po dito kay Bato de la Rosa. At may inilabas ding balita si John Vic Remulla dyan mga kababayan, pero mamaya po natin babasahin yan. Basahin muna natin yung isang nakita po nating balita. Hindi, ganun din mga kababayan. So tuloy na natin dito, yan. So kung titingnan nyo, ito po ay galing po mismo sa News 5 mga kababayan Hindi po natin invento yan, hindi po gawa-gawa yan.
Sabi nga po nila dito, Senator Bato pinapaaresto na matapos mag-issue ng arrest warrant ang ICC or etong International Criminal Court, mga kababayan. Pero nagsalita din daw po si John B. Cremulya patungkol po dyan at ayon po sa kanya, mga kababayan, ito kay John B. Cremulya naman. Sabi po dito, just in, tinawag ni Department of Interior and Local Government, DILG Secretary Remulla, na puro heresy o sabi-sabi lamang daw po ang mga ulat hinggil sa umaning inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court ICC laban daw po kay Senator Bato de la Rosa. So yan po yung sabi, mga kababayan, ni John B. Cremulya. Hindi ba kayo nagtataka? Ako nagtataka ako, mga kababayan, bakit kapag ka mga Duterte yung pag-uusapan, napakaingat ni John B. Cremulya, mga kababayan. Katulad na lamang kung matatandaan nyo nung pinagbantaan ni Basti Duterte ang presidente na gustong kuhanin yung ulo ni PBBM. 'Di ba, para lamang po mailihis yung usapin, tinawag na lamang po niyang support etong si Basti Duterte at hindi niya po inaksyonan yon. Hindi niya inimbestigahan eto pong si Basti. Ngayon kung iisipin nyo, mga kababayan, ako nagtataka na ako dito kay Secretary John B. Cremulya kasi dati pinag-uusapan na po nila yung about sa arrest warrant na yan at inilabas na nga din niya ng kanyang kapatid na si Boying Remulla. Pero ngayon, mga kababayan, na naglabas ang News 5 na meron na daw pong lumabas na arrest warrant at pinapa-aresto na etong si Bato de la Rosa, pilit pa rin pong pinagtatakpan nito pong si John B. Cremulya. Ano po kaya ang meron? Ako nagtataka ako dito kay John B. Cremulya, mga kababayan, sa mga ikinikilos po nito. Bukod sa pura papogi na nga lang, bukod sa puro pa press con, wala pang nagagawang aksyon, mga kababayan, sa mga sa mga issue na dapat pong kinakaharap ng ating bansa, katulad na lamang po ng mga pugante na nagtatago sa batas. So ngayon, para sa akin, mga kababayan, ayon po sa News 5, ito daw pong si Senator Bato de la Rosa ay pinapaaresto na sa bisa ng warrant of arrest ng International Criminal Court. At ngayon, mga kababayan, tuloy pa natin yung usapin natin na yan kasi may lumabas ding mahalagang balita kahapon na ito daw pong si Kaufman nag-withdraw bilang lead counsel ni dating Pangulong Duterte. At sabi pa nga daw dito, mga kababayan, ayon po kay Kaufman sa kanyang pag-withdraw bilang lead counsel ni dating Pangulong Duterte, sabi niya po, I will be leaving Tatay Digong in safe hands, mga kababayan. Iiwanan niya daw etong si Duterte sa maayos na kamay at ligtas na kamay. So ngayon, sabi dito, tiniyak ni Nicolas Kaufman na nasa mabuting kamay si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang magsumite ng kahilingan na mag-withdraw bilang lead counsel sa kaso ng dating Pangulo sa International Criminal Court o etong ICC. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Kaufman na isang karangalan para sa kanya ang katawanin si Duterte, mga kababayan. Sabi pa dito, inihayag din niya ang kanyang kumpiyansa sa pagpapalit na abogado kung sakaling aprubahan ng ICC ang kanyang withdrawal. Sabi pa dito, mga kababayan, nauna nang naghain si Kaufman ng formal na pag-withdraw matapos ang kanyang kontrata bilang lead defense counsel ni Duterte sa ICC noong Marso 31. Kailangan pa itong aprubahan ng trial chamber bago maging pinal ang kanyang pag-alis sa defense team ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, ang tanong, mga kababayan, sino ang magiging abogado ni Duterte sa International Criminal Court? Ngayon nagbitiw na etong si Kaufman, mga kababayan, at saka po itong si Jacob. 'Di ba? Nagbitiw na rin etong si Jacob bilang abogado ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, sino na ang tatayong abogado? Hindi naman kaya ni Harry Roque yan. Kasi nga, unang-una, di ba, may disbarment case na kinakaharap. Ito pong si Harry Roque. Pangalawa naman, mga kababayan, hindi naman kaya ni Harry Roque ipagtanggol itong si Duterte sa International Criminal Court kahit pasabihin na naging kabahagi siya dyan, mga kababayan. So ngayon, isa lamang ibig sabihin nito. Yung iba sinasabi, delaying tactic ito, mga kababayan. Pero ang tanong kasi dito, sino ba ang mahihirapan habang pinapatagal nila itong usapin na ito? Sino ba mahihirapan at mabubulok sa bilangguan? Di ba walang iba kung hindi itong si dating Pangulong Duterte? Kaya nga, mga kababayan, isa lang yung ibig sabihin dito, pumaldo na ng matindi ito pong si Kaufman. Kaya po, mga kababayan, iniiwanan na itong si dating Pangulong Duterte. Ano po sa kanya mga kaso na kinakaharap. Siyempre, ikaw ba naman, ang laki ng bayad sa'yo at pumaldong-paldong-paldo ka na, natural, mga kababayan, na kung nakikita mo naman na mabigat na yung kaso ni Digong, talagang wala kang ibang gagawin dyan, mga kababayan, kung hindi magbitiw na
bilang legal team ni dating Pangulong Duterte. O baka sabihin ng iba, fake news kahit itong si Attorney Carlo Ibanez, nag-post na rin mga kababayan patungkol po dito. Tang pananaw po niya dito mga kababayan, delaying tactic lamang daw po ito ni Kaufman. So ngayon sabi po dito, basahin po natin withdrawal ni Kaufman, delaying tactic yan. So nag-resign si Kaufman bilang abogado ni Digong sa ICC. Matagal ko nang nakikita ang legal strategy ng kampo ni Digong. Ang pinakaayaw nilang mangyari ay magkaroon ng full trial na matapos sa conviction. Kasi once na may final judgment na guilty, tapos na ang narrative mga kababayan. Kaya mapapansin mo halos lahat ng galaw ngayon umiikot sa delay. Kini-question ang jurisdiction, inuungkat ang health condition ni Duterte at ngayon naman umatras si Kaufman bilang legal counsel at malaking delay yan sa proseso kasi nga walang abogado na tatayo etong si dating Pangulong Duterte. Sabi pa dito, bakit? Kasi may karapatan ng accused sa counsel of choice kapag wala pang abogado or nagpalit pa ng legal team, pwedeng maalantala ang proceedings dahil kailangang respetuhin ang due process. Sa totoo lang, mas political useful para sa kanila kung hindi matatapos ang trial kapag nawala etong si Digong habang ongoing ang kaso, walang conviction, walang final finding of guilt. Madaling ibenta ang narrative na mananalo sana siya kung matutuloy ang trial mga kababayan. They will make him a martyr. Kawawa din si tatay. Kung alam niya, hindi freedom niya ang habol ng legal team niya, kundi kamatayan niya mga kababayan. Kaya nga pabor kay Sara yan. Pabor kay Sara yan mga kababayan na si Digong ay mawala. Diba? Hindi nyo ba napapansin? Kung tutusin naman talaga mga kababayan, magagaling ang mga abogado na napili ng kampo ni dating Pangulong Duterte katulad po nitong si Kaufman. Ang problema nga lang, tuwing makakahanap ng pagkakataon na itong si Kaufman para makalabas, itong si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court ng pansamantala, mismong si Sara Duterte ang gumagawa ng paraan para hindi makalabas yung kanyang tatay. Bakit? Di ba yung mga salitaan ni Sara na itatakas niya yung kanyang tatay at kung ano-ano pa mga kababayan? Kasi nga ang totoo po talaga dyan, ayaw talaga ni Sara Duterte na makalabas ang kanyang ama sa International Criminal Court at gusto niyang gamitin yung simpatsya na makukuha ng kanyang tatay kung sakaling ito ay babawian ng buhay diyan po mga kababayan sa ICC facilities. So ngayon, ang gusto mangyari dito ni Sara mawala talaga ang kanyang tatay mga kababayan at matuluyan. Wag naman sana matuluyan diyan po sa International Criminal Court. At nang sa ganon, maawa yung mga kababayang Pilipino po natin at manalo etong si Sara Duterte sa pagka-presidente. Yan po ang habol nito pong si Sara. So ngayon ito, panoorin po natin mga kababayan at pakinggan po natin ang reaksyon patungkol po dyan ni Attorney Carlo Ibanez patungkol po sa pag-withdraw nito pong si Attorney Kaufman mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Guys, withdrawal ni Kaufman. Delaying tactic yan. So, nag-resign si Kaufman bilang abogado ni Digong sa ICC. Matagal ko nang nakikita ang legal strategy ng kampo ni Digong. Ang pinakaayaw nilang mangyari ay magkaroon ng full trial na matatapos sa conviction. Kasi once may final judgment na guilty, tapos ang narrative. Kaya mapapansin nyo, halos lahat ng galaw ngayon umiikot sa delay. Kinu-question ang jurisdiction, inuungkat ang health. Sabi dito Sir Jay, confirm na po ba yung warrant of arrest kay Stone? Sa news ng bilyonaryo, sabi naman daw ni Secretary DILG na Hershey pa lang dahil wala pang nakikita sa office niya. Ewan ko nga dito kay Secretary John B. Cremulya kung bakit niya sinasabi na yan ay hearsay pa lang o sabi-sabi pa lang. Pero nag-post na kasi News 5 At sinasabi ng News 5 na kinumpirma nila mga kababayan sa kanilang mga mapapagkatiwalaan na source na talagang lumabas na ang arrest warrant itong si Senator Bato de la Rosa at ipinadaan na po sa Interpol at anytime pinapa-aresto na. Anytime anywhere, pinapa-aresto na itong si Senator Bato de la Rosa mga kababayan. Sa bisa ng warrant of arrest po niya na galing po sa International Criminal Court. At yan po ay kinumpirma ng News 5 mga kababayan. Pero ayon daw kay Secretary John B. Cremulya, wala pa daw pong katotohanan yon. Yun yung sabi niya mga kababayan. Kaya nga hindi ko maintindihan kung ano ba mga pinaggagawa nitong si Secretary John B. Kung ito ba ay nagtatrabaho pa. Kasi sabi niya wala pa daw sa kanyang opisina. So hindi natin alam kung anong tumatakbo sa utak niya. Health condition niya.
Ngayon naman, umatras si Nicholas Kaufman bilang counsel. Ah, At oo, malaking delay sa process yan. Bakit? Kasi may karapatan ng accused sa counsel of choice. Kapag wala pang abogado o nagpapalit pa ng legal team, pwedeng maantala ang proceedings dahil kailangan respetuhin ang due process. Sa totoo ito yung masakit na katotohanan dito. Pakinggan nyo mga DD shit. Kasi kayo rin naman na makaka-relate niyan eh. Ano po, kayo rin naman na makaka-relate niyan. At kayo din na makakapag-isip kung ano ba ang pinaplano ni Sara Duterte para sa kanyang tatay. lang, mas politically useful para sa kanila kung hindi matatapos ang trial. Kapag namatay si Digong habang ongoing ang kaso, walang conviction. Diba? Walang final finding of guilt. Mandaling ibenta ang narrative na mananalo sana sila kung natuloy lang ang trial. They will make him a martyr. Kaya sa totoo lang, kawawa rin si Tatay Diggs. Kung alam lang niya, hindi freedom niya ang habol ng legal team niya, kundi ang kamatayan niya. Ayan o. Withdraw. Diba? Kasi yun naman talaga ang gusto mangyari ni Sara Duterte dyan. Maniwala kayo mga kababayan. Yun ang pinakagustong mangyari ni Sara Duterte dyan, ang mamatay ang kanyang ama. Kasi nga pag nangyari yun mga kababayan, automatic talagang buong buo yung sympathy na makukuha po niya sa mga kababayang Pilipino po natin at papabor sa kanya yan kung si Duterte mga kababayan ay babawian ng buhay kung sakaling bago mag 2028 presidential election kasi nga makakakuha sila ng sympathy. Diba? Tama yung sinabi dito ni Atty. Carlo Ibanez. Yun talaga ang habol ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Ang bawian ng buhay etong si Digong at pabor kay Sara ng malaki yan. Kasi nga syempre, pag may sympathy, automatic may boto. Yan yung masakit na katotohanan dyan. Kapag ka may simpatsya, o di automatic, may boto. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, lahat ng paraan ginawa ni na Alputera, ni na LRY para tulungan si Duterte na mailabas sa International Criminal Court. Dumating pa nga sa point na itong si LRY gumastos ng napakalaki para lamang po doon sa signature caravan. Pero ang ending mga kababayan, wala. Ano po talagang wala. Walang nangyari. Nasayang lang ang pera ni LRY ay kay Small Boy sa pamamagitan nitong si Alputera, yung mga pamumudmud nila ng pera, wala din silang napala kasi hindi naman talaga nila nailabas sa kulungan ito pong si Digong. At ang pinakamatindi pa dito, iniwanan siya ng kanyang legal team. Akala nyo ba mga kababayan kapakinabangan ng mga Duterte kung sakaling i-delay nila yung proceedings mga kababayan o trial na magaganap dyan po sa International Criminal Court? Hindi po nila kapakinabangan yan. At mas lalo lang nilang pinapatagal ang pagkakakulong ni Duterte mga kababayan dyan sa dahig. Kasi naman talaga ang gusto ni Sara, ang mabulok sa bilangguan ng kanyang tatay at doon na matuluyan mga kababayan para manalo siya sa darating na 2028 presidential election mga kababayan. Yun talaga ang gusto mangyari dyan ni Sara Duterte. Kaya kayo, kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa usapin po na to mga kababayan? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito sa lumabas di umano na balita galing po sa News 5 Everywhere na kung saan mga kababayan lumabas na daw po ang arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa at kinumpirma daw po yan na mapapagkatiwala ang source po nila na ito daw pong ICC arrest warrant ay ipinadaan na sa Interpol at ipinapa-aresto na ng International Criminal Court ito pong si Senator Bato. At ang isa pa dito mga kababayan na lumabas ding balita ay itong pagbibitiw ni Kaufman bilang legal team mga kababayan ni dating Pangulong Duterte diyan po sa International Criminal Court. So kayo, ano po masasabi nyo hingil po sa usapin na ito? Comment below na lamang po ha kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan.